Kumusta mga brad? May bagong motor na naman po si Yamaha ngayon. Noong nilabas nga po ang motor na ito sa bansang Thailand, hindi talaga mapakali yung mga taong mahilig sa mga retro design. Sabi nila kung dadalhin ni Yamaha ang motor na ito dito sa Pilipinas, mag-aabang daw talaga sila. Wala lang, mag-aabang lang. Hindi naman sinabing bibili. Ito nga po yung klase ng motor na perfect talaga para sa mga off-road. At syempre, pwede rin po siya sa mga city driving. Kaya kung sakaling ganito yung mga motor na hanap mo, ito na yung motor para sa'yo. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, noong mga nakaraang buwan nga po napag-usapan na rin natin ang motor na ito. At sinabi ko na nga po doon na ilalabas siya sa Pilipinas. At ngayon finally nilabas na nga po siya. Ang daming masaya. Pero syempre mas masaya yung mga kamoting ahente. Alam nyo na ibig kong sabihin. Pero bago nga po sila tuloy ang sumaya, pag-usapan muna natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang pinakabagong retro underbone ni Yamaha, ang Yamaha PG1 na mayroong 114 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panay siya sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 9.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 8.8 horsepower at 7,000 RPM, 9.5 Nm of torque at 5,500 RPM, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 85 km/h. Pero dahil nandito na nga po siya sa Pilipinas, panigurado, aabot ng 110 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.1 liters fuel tank capacity. Wala pa silang sinabi sa kanyang fuel consumption, pero isa lang sigurado dyan, matipid din talaga ito sa gasolina. Kasi ang makina nga po na ginamit dito sa motor na ito ay parehas po ng makina doon sa Yamaha Fin, na may average fuel consumption nga po na 98 kilometers per liter. Kaya panalong-panalo talaga ang motor na ito. Ang sukat ng kanyang gulong 90/100/16 sa harap at 90/100/16 din po sa likuran. Nabulol na ako. Pero hindi po ito naka-tubeless. Naka-tube type po siya. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. At wala din po itong ABS. Kasi nga po, 115cc lang naman siya. Ang kanyang seat height ay may taas sa 795mm at 190mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 107 kg. So para nga po dito sa retro classic underbone na ito, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, halogen pa din. At bilugan din po yung kanyang headlight. Classic na classic. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-analog at hindi din po ito naka-keyless. Disusi pa din po siya. So kung mapapansin nyo nga po, walang gaanong special or wala naman talagang special sa mga specs at features niya. Natural na natural lang talaga siya. Pero kasi, yung looks pa lang niya, yun na yung nagpa-special sa kanya. Napakalupit niya talaga. Pero syempre yung mga taong walang alam or walang interest dito sa mga ganitong klaseng pormahan ng motor, sasabihin talaga nila, pangit yan. Pero para doon sa mga taong mahilig sa ganitong klaseng itsura ng motor, parang sinisindihan yung puwet nila pag nakakita sila ng ganito. Pero yung mga nanunood dito, parang sinisindihan din yung puwet nila pag nakakita sila ng ganito. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa ramang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito, ang kanya lagayan ng istalyon. At nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala rin po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating ride horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa,
ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito, ayoko na lang mag-talk. At regarding naman po sa presyo niya, ito nga po ay nagkakalaga ng 96,400 pesos. So para nga po sa ibang tao, sasabihin talaga nila sobrang mahal, overpriced para sa isang 115cc na motor. Para lang po doon sa mga walang alam, hindi lang po basta makina yung binayaran mo dito. Yung pinaka binayaran mo dito, yung forma niya, yung looks niya. Kasi kung alam nyo lang kung magkano yung presyo ng Honda City Hunter Cab 125, baka magulat ka. Kaya para sa akin yung presyong 96,400 pesos, panalo na yan. Pero kapag natapat ka naman sa kamoteng ahente, panigurado mas tataas pa yan. Yung tipong pag nagtanong ka kung magkano yung presyo, ang sagot niya sa'yo, nag-PM ako sir. Alam na this. At yung kulay nga po na dinala dito sa Pilipinas ay yung brown pa lamang. Pero malay natin paglipas ng ilang buwan, ilalabas din nila yung iba pang mga kulay. Kaya kung sakaling ikaw yung isa sa mga taong naghintay sa motor na ito na yung tamang oras para sa'yo. Pabili ka na sa mama mo. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.